Good day everyone, I am Ezekiel De La Cruz. I am currently studying BS Entrepreneurship in Palawan State University. Naging scholar ako ng Life Bank noong 2024. Hindi naman po kami mayaman, hindi naman po ako pinanganak na mayaman. And hindi rin naman po sobrang salat talaga sa buhay. Ano lang kami, sakto lang, tamang nakakain ng 3 beses isang araw. Kita naman sa katawan ko mataba pa rin, di ba? Ganun po. Tapos dumating sa point na nagkaroon ng kahirapan sa buhay namin, challenges in short, na namatay yung papa ko kasi talagang siya yung bubuhay sa amin, ganyan. Then ako noon parang as bata, kasi namatay pa lang siya, grade 7 pa lang ako eh. So na parang na-depress ako, ganyan. Parang ang naging takbuhan ko computer shop, yan. Talagang kahit na naghihirap na kami, talagang sige computer pa rin. Tas to the point na napabayaan ko yung pag-aaral ko. Then kinorek ako ni mama na dapat mag-aral akong mabuti kasi yun lang yung may papamana niya sa amin. Then yun nga, talagang nakita ko rin talaga yung Life Bank na nakatulong sa amin. Kasi kahit papaano, talagang nagkaroon kami ng puhunan, na-sustain ko yung income ng junk shop namin kahit maliit lamang. Tuloy-tuloy pa rin siya kahit wala na po yung tatay ko. Then sinabi sa akin ni mama, "Uy, itry mo yung scholar ng Life Bank. Sayang din yun, makakatulong yun sa'yo, malaking tulong talaga yun sa'yo." Ako nung una, parang nag-aalangan pa ako noon, nag-aalangan ako kasi sabi ko, paano kung hindi ko mapasa yung exam, baka hindi ko alam or kung anong mga gagawin doon. So, yun nga, in short, nag-take ako ng exam, nag-risk ako, then nag-review ng konti. Then, ayun. So, maraming salamat din talaga kay Lord kasi napasahan ko yung scholar. Ako ay entrepreneurship student. Nakatulong siya yung naitabi ko galing sa tuition. Nakatulong siya sa akin para makapag-start up din ng small business. Talagang ang laking tulong niya po talaga sa in case of financially talaga sa pag-aaral ko. Sa dinami-dami ng gusto mag-apply sa scholar, nakatuwa lang na isa ko sa natanggap at napili. Nakamotivate siya kasi unang-unang requirements dito is maintaining grades. Siyempre, kailangan mag-aral ka talagang mabuti, aral ka talaga. Tapos, kailangan ma-hit mo yung maintaining grades, kailangan talagang pasado yung grades mo. Kaya talagang sisipagin ka talaga mag-aral. Yan. Bilang scholar ng Life Bank, nakakatanggap ako ng allowances, ng tuition fees, tsaka kapag meron akong mga binabayaran sa school, nai-reimburse yun and nababalik sa akin ng kung magkano yung binayaran ko sa school, yun din yung mismo dadating sa account ko. Sa case ng course ko, tawag doon is business plan. Talagang ang daming gastusin, talagang umabot ako ng 1,000 doon. Talagang ubos ang pera ko talaga. Then, in short, na-depend ko yung business plan ko. Then, nag-iisip ako, sabi ko, paano ako mag-i-start? Kasi wala naman akong pera, naubos na doon. Wala na ako gagamitin pampunan. So, sakto, dumating yung, yung allowance ko sa Life Bank. Talagang ginamit ko siya sa, makapagpundar ng mga maliliit na equipments, like mga food processor, ganyan. Bumili din ako ng mga, mga lalagyan, mga kutsara, lahat ng mga kailangan ko. And yun, nakapagpundar ako paunti-unti dahil talaga sa allowance na meron ako na galing kay Life Bank. Sa mga current scholars dyan, pagpatuloy nyo lang, malapit na tayo graduate, konti na lang. And sa mga aspiring scholar naman dyan, huwag kayo matakot, mag-take kayo ng exam. Madali lang yun, nagsabi sa inyo. Wag lang kayo kainin ng kaba nyo. Talagang matutuwa kayo kapag napasan nyo yung exam, kayo rin yung magbe-benefits nito. Unang-una po nagpapasalamat ako sa management ng Life Bank na binigyan ako ng great opportunity na maging scholar nila. Maraming salamat din po sa pag-reward sa nanay ko dahil isa siyang membro ng Life Bank. And talagang malaking tulong talaga siya sa aming dalawa na makaraos sa amin, lalo na sa aking pag-aaral. Yan po. Being a scholar brings us pressure, but these pressures builds our character. Sa muli, ako po si Ezekiel De La Cruz.
Proud Life Bank Scholar from Palawan.